Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronel Sano, shoutout kay Richard David. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa pagtingin sa mga mata ni Aaron, naramdaman pa ni Goye kung mali ba ang narinig niya. Ang batang nasa harapan niya ay hindi natatakot sa kanyang sarili. Ang nakakabaliw sa kanya ay ang batang lalaki ay naglakas loob na magsalita ng napakabastos sa kanyang sarili. Don't mention na isa lang siyang Central Plainsman na baboy lang sa paningin niya. Maging ang mga sundalong sumusubaybay sa underground world ay hindi nang ahas magsalita sa kanilang sarili ng ganito. Hindi mo ba naririnig? Bingi ka ba? Malamig na ngumiti si Aaron. Sa mga mata ni Goye, ang ngiti na ito ang huling straw na dumurog sa kanyang sarili. Nagalit siya. On the spot, ang kanyang kabilang kamay ay direktang nanigas sa isang kamao at tinutukan ang Aaron. Ang panggalan na nakatago sa bahay ay hindi na napigilan na sumugod sa lugar, ngunit sa oras na ito, isang panunuya ang biglang lumabas. Kumunat ang noo niya at pinakinggan ang tunog. Natigilan siya nang makitang mula kay Xiao Chunhua ang panunuya. Doon, ang galit na si Goye ay hindi maiwasang lumingon, ngunit nakita niya si Xiao Chunhua nangingisyan, at ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Little Spring Flower, anong tinatawa-tawa mo? Anong tinatawa-tawa mo? Patuloy na tumawa si Xiao Chunhua at nanlamig ang kanyang mga mata, natatawa ako na namamatay ka na. Gawin mo, lumaban ka. Mapapatay mo siya. Kung patay na siya, kakayanin ko. Pero paano ka? Ang mga tao sa itaas ay nagpapababa ng mga tao, ngunit pinatay mo sila. Sa oras na iyon, magkakaroon sila ng itim na mukha. Mabubuhay ka pa ba ng maayos? I'm lonely all night. What's wrong with me for your old life? Pagkatapos, itinago ni Xiao Chunhua ang kanyang mukha, kahit na puno ng provokasyon, gawin mo, mas mabuting bilisan mo. Kung tutusin, hindi na talaga ito tinitingnan ni Xiao Chunhua. Ikaw, sa sobrang galit ni Du Goye ay hinawakan niya ang kanyang kamao ng mas mahigpit, ngunit gayon paman, hindi niya ito maiindayog sa oras na ito. Oo, ang mga salita ni Xiao Chunhua ay hindi walang batayan. Ano man ang ibig sabihin ng maruming gamit ng mabahong babae, ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan na ang maliit na puting mukha na asong babae ay talagang ibinababa ng isang taong tumatango. Kung mamamatay ka sa sarili mong mga kamay, tiyak na malalagay ka sa gulo. Ang post ng assistant manager sa silangan ng underground world ay pinagnanasaan ng maraming tao. Kung mawawalan ka ng upuan at mawalan ng buhay, talagang hindi kabayaran ang iniisip mo. Mukhang hindi sulit na gawin ito sa isang asong babae. Bagamat si Xiao Chunhua ay talagang isang babaeng gusto niya ngunit hindi niya makuha, hanggat siya ay nasa posisyon na ito, ano ang kinakatakutan mo kung walang babae? Sa pag-iisip nito, bagamat ayaw niyang bitawan si Aaron, binitawan niya ang kanyang kamay at direktang inilagay ang Aaron sa lupa. Malamig siyang ngumiti, halos mahuli ng isang pares ng asong lalaki at babae ang iyong ginagawa. Pagkatapos ay malamig siyang tumingin kay Xiao Chunhua, pero wag kang masyadong magmamalaki, bitch. Dahil doon, malamig niyang tinitigan si Aaron, tumalikod at itinapon ang kanyang mga damit. Inilayo ni Xiao Chunhua ang kanyang mukha. Nang masigurado niyang malayo na ang narating ni Goye, nagmamadali siyang pumunta sa tabi ni Aaron, mabilis na tinulungang makatayo si Aaron at nag-aalalang sinabi, okay ka lang ba? Umiling si Aaron at malumanay na ngumiti. Okay naman siya, bumalik ka muna sa bahay. Hawak ang Aaron, bumalik sila sa Earth House. Nang makitang ligtas silang nakapasok sa bahay, nabuhayan ng loob si Pangolin at walang kasiyahang sinabi, Damn, sino ba ang lalaking iyon ngayon? Masyadong mayabang. Kung hindi ako pinigilan ng Aaron, papatayin ko siya sa 3 galaw.
It's better to have one more thing than one less thing. Kung lalaban kayo, maganda ba? Ngumiti ng mahina si Aaron. Kung magkakaroon ng away, tiyak na makakaistorbo ito ng mas maraming tao. Sa oras na iyon, magiging lubhang hindi ligtas dito, na medyo ligtas. Pumayag naman si Xiao Chanhua. Gayunpaman, sa pagtingin sa Aaron, bahagyang naantig siya at sinabing, gayunpaman, bagamat ngayon ka lang sumugod upang tulungan ako, lubos akong nagpapasalamat sa iyo, alam mo ba? Napakadelikado mo. Since we are all in the same boat, we are friends. Hindi ba dapat magtulungan tayo? At saka naniniwala ako sa husay mo sa pag-arte. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaunting init sa kanyang puso si Xiao Chanhua, kaibigan. Sa oras na ito, bigla siyang huminto sa gilid ng galit na si Guye, at pagkatapos ay tumingin muli sa silid ng Xiao Chanhua Earth House sa di kalayuan, na nagpapakita ng isang mapanglo na pagngisi. Parang may bigla siyang naisip. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hindi tulad niya, ang mga maliliit na bulaklak ng tagsibol sa bahay ay mainit at walang alam. Lumaki, hindi niya alam kung ano ang kaibigan, o alam niya, ngunit hindi niya ito napagtanto. Dahil dito, ito ay laging puno ng mga intriga, at lahat ay nabubuhay upang mabuhay, kahit na anuman ang paraan. Kaya, sa lahat ng panahon, tulad ng mga nasa labas, lagi niyang iniisip kung paano namamatay ang iba at kung paano siya nabubuhay. Sa iba naman, wala sila sa kanilang diksyonaryo at hindi magagamit. Masasabi pang ang walang emosyon dito. Lahat, dalawa lang ang salita, survival. Pagdating sa pag-arte, delikado talaga, pero depende talaga kay Xiao Chanhua. To be honest, although hindi ko makita yung ekspresyon ng mukha niya nung nagtago ako sa bahay, sa tono niya, kung papalitan ako niyan, lonely dog, hindi ako magdududa sa pagiging totoo ng sinabi ni Xiao Chanhua. Bulalas din at humanga si Pangolin. Mahina hong ngumiti si Xiao Chanhua, kung walang maskara dito, natatakot akong namatay na ako. Hindi ko alam kung ilang beses. Hehe, niloko kita nung una. Ngayon parang hindi naman ako tanga, pero ang galing mo talaga. Pangolin hanggang ngayon, magkano para sa kanilang orihinal na katangahan upang mahanap ang ilang mga mukha. Ang dahilan kung bakit pinakamatalino si Xiao Chanhua ay hindi lamang dahil sa kanyang pag-arte, kundi dahil siya ay sapat na matalino upang gumawa ng perpektong kasinungalingan sa ganoong kritikal na sandali. Ngumiti din ng mahina si Zia Wei. Natatakot ako na ang taong iyon ay hindi mag-iisip hanggang sa siya ay mamatay. Lao Han ay hindi man lang ibinaba, ngunit si Lao Han ay tumalikod sa kanila at bumaba ng mag-isa. Ngumiti din si Pangolin. Napangiti si Aaron, ngunit hindi talaga masayang ngumiti, dahil nalaman niyang hindi sa lahat ng oras masaya si Xiao Chunhua. Dahan daw ang bumangon ang matanda at naglakad patungo sa Aaron. Marahang tinapik ng matandang kamay si Xiao Chanhua sa likod. Mukhang nakita niya ang pag-aalala ni Aaron. He smiled. Don't worry, Xiao Chanhua is like me. Nasanay lang siyang mamuhay ng mag-isa para mabuhay. Bigla na lang, hindi siya sanay na may mga kaibigan sa paligid niya. Magiging maayos siya kung dahan-dahan siyang makibagay. Nang marinig ang mga salita ng matanda, marahang tumangala si Xiao Chanhua. Nakita ang mabait na mga mata ng matanda, nag-alinlangan sandali, at tumango. Siguro nga pala, dahil nawala na ang panganib, Kuya Aaron, bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong gumawa ng pagkain? Tanong ni Zia Wei. Medyo napahiya si Aaron. Bagamat lumitaw ang selyo ng lupa at espesyal na inihanda niya ang liwanag ng buwan na ghost fish para maiwasan ang mga aksidente, talagang mahirap para sa Aaron na mag-donate ng dugo kay Zia Wei sa oras na ito. Tila nakita niya ang mga pagdududa ni Aaron. Ngumiti ng matamis si Zia Wei. Napakaganda niya na kahit si Xiao Chanhua ay mukhang baliw, kung wala ang escort ko, paano tayo maialis ni Kuya Aaron dito? Madumi at magulo dito. Hindi mo ako iiwan dito. Nang marinig ang kanyang malikot na aliw, si Aaron ay mainit sa kanyang puso, tumango at sumagot. Ngumiti ang matanda, mukhang kailangan kong maging abala. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang damo tulad ng mga tuyong itlog ng isda at sinimulan muli ang kanyang mapanlinlang na operasyon. Nagkaroon ng pagkakaisa sa bahay. Sa labas, ang nag-iisang master na may panunuya sa mukha ay nakarating sa gilid ng malaking blast furnace.
Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang mataas na plataporma at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Stop! Ang isang grupo ng mga abalang tao at mga may latigo ay sama-samang ibinaba ang kanilang trabaho at tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng lalaking ito. Ngumiti si Guye, sumulyap sa karamihan, pagkatapos ay kumaway at tinawag ang isang lalaking may latigo sa malapit. Pagkatapos bumulong sa kanyang tainga, ngumiti si Guye nang may kasiyahan at naglakad pababa sa entablado. Naiwan lamang ang lalaking nakatayo sa plataporma at tumango sa kanya, naiintindihan ng mga nasasakupan. Pagkatapos, itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, puno ng galit ang mukha, at sinulyapan ang lahat ng naroroon. Storytelling channel sa YouTube. May utos si Master Gu. Kung sino man ang makabasa ng pangalan niya, sumama ka sa akin. Pagkatapos ay itinoon ng lalaki ang kanyang mga mata sa isa sa kanila. Dagat ng mga ulap, maliwanag na buwan, batay na aswang, Niuli, sunod-sunod na string ng mga pangalan, sa isang kisap mata, 12-dosenang tao ang tinawag sa pangalan, at ang mga taong ito, anuman ang kanilang pagkakakilanlan, ay ibinaba ang kanilang trabaho at mabilis na nagtipon patungo sa isang sulok. Ayan, hinihintay sila ni Guye. Masyadong abala ang underground na halatang hindi libre ang lupa. Sa sinaunang libingan sa lungsod, 12-dosenang madilim na anino ang biglang nagkurusang parang kidlat sa mga ulap. Maya-maya, naging alon sila at direktang tinadtad ang lumang puntod. Ang lumang libingan ay walang anumang pagkakamali, ngunit ang 12-dosenang madilim na anino ay biglang tumahimik sa libingan. Ito pa rin ang napakadilim na espasyo, at mayroon pa rin hindi maliwanag na harapan. Sa oras na ito, ang 12-dosenang mga itim na anino ay naging isang streamer at tumigil. Pagkatapos, 12-dosenang mga anino ang naging parang mga streamer, at hindi inaasahang nakabalangkas sa isang malaking screen sa kadiliman. Halos kasabay nito, sa buong screen, lahat ng narating ni Aaron at ng iba pa sa gate ng lungsod sa araw na iyon ay nagsimulang ipakita ng dahan-dahan mula sa larawan ng paisa-isa na parang isang pelikula. Nang makita niyang inatake ang asong lalaki, ngunit naiwan si Xiao Chunhua, bahagyang umungol, na parang may pag-aalinlangan, ngunit hindi siya umimik. Napakatahimik pa rin ng lahat. Hanggang sa dumating ang larawan ng Aaron na nakikipaglaban sa lalaking oso, biglang napatigil ang buong larawan, at biglang may tila itim na gas na umiikot sa madilim na espasyo sa harapan. Bueno, mga tao, ang kanyang boses ng pagkagulat ay biglang dumating, ikaw ba ito? Sa tumigil na larawan, ito mismo ang larawan ng Aaron na buntis na may magkasanib na puwersa ng Skyfire at Moonwheel. Kawili-wili, kawili-wili, talagang kawili-wili. Pagkatapos ay ngumisi siya at muling sinimulan ang larawan. Sa wakas, ang realidad ng larawan ay kinuha ni Xiao Chunhua ang Aaron sa ilalim ng lupa, at ang lahat ay biglang tumigil. Kung, gaya ng dati, ang kanyang sariling mga tao ay naglalaro ng ganoong pagkakanulo, pabayaan siya, sino man ay magagalit. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga tao sa itim na gas ay nagpapadala ng isang tunay na ngiti mula sa puso. Mukhang napakasaya niya, at halos kasabay nito, ang kabilang panig. Nang makita niya iyon pagkatapos ng mapanlokong operasyon ng matanda at ang bahagyang malupit na operasyon ni Zia Wei, sa wakas ay naging isang piraso ng isda at isinilid ito sa bibig ni Aaron. Kahit na ang maliit na bulaklak ng tagsibol ay hindi maiwasang masimangot sa oras na ito. Ang bagay na ito ay medyo sikat at masama. Kung dugo lang ito, lalo na kapag ngumunguya ang matanda sa bibig ay natatakpan ito ng laway. Talagang nakakaramdam ng kaunting sakit si Xiao Chunhua, na sanay na sa kasalukuyang kapaligiran. Lalo na ang Aaron, ang isang mabuting tao ay mukhang napakabuti. Bakit niya kakainin ang ganitong uri ng bagay? Gayunpaman, nakatingin sa Aaron na sutla na walang pakialam na lunukan ito pagkatapos kumain, hindi gaanong nagsalita si Xiao Chunhua, kaya pinili niyang manahimik. Kamusta na? Binandahan ni Zia Wei ang kanyang kamay at sadyang hinayla ang kanyang manggas, sa takot na makonsensya si Aaron. Paanong hindi mapapansin ni Aaron ang kanyang mainit na maliliit na galaw? Ngumiti siya at same time na tumingin kay Zia Wei, hindi ito isang panlunas sa lahat. Paano ito gagana ng napakabilis? Pero mas maganda, ngumiti ng matamis si Zia Wei. Dahil mas maganda daw sabi ni Kuya Aaron, worth it ang lahat. Bahagyang lumingon. Si Xiao Chunhua,
tumingin kay Sia Wei at Aaron, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, pagkatapos mag-isip, tumingin siya sa Aaron, kung mas maganda ka, magpalat muna tayo ng pwesto, ibang lugar, kumunat ang noo ni Pangolin, tumango si Xiao Chanhua, malinaw, kilala niya ng husto ang karakter ni Goye, kung naranasan niya ang ganoong malaking kawalan, hindi siya susuko, kapag ang taong iyon ay bumalik, siya ay sasailalim sa napakalupit na paghihiganti, kaya, hindi mo ba kayang itago kung hindi mo kayang bayaran? Tama si Xiao Chunhua, ang malakas na dragon ay hindi pinipilit ang lokal na ahas, at saka, ang kasalukuyang young master na si Han ay hindi isang malakas na dragon, mas mabuting humanap ng lugar na mapagtataguan at maghintay hanggang sa siya ay gumaling, tumango ang matanda, ngunit nang ang lahat ay sumang-ayon na bumangon, ang Aaron ay walang pagpipilian kundi ang mapait na ngumiti, natatakot akong huli na, ang mga salita ay nahulog. Aaron ay tumingin mahinahon sa direksyon ng pinto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!